matulungan ito sa amin pong paglilingkod sa inyo. Tulungan mo nga kami, dakilang Diyos, sa magkaroon ng pananampalataya, pagtitiwala, katulad ni Abraham. Banal na Espiritu, kayo po magagayad sa amin. Ako po ay limitado, kailangan ko ang inyong pong tulong, kayo pong kumilo sa aming pong kalagitnaan. Salamat po aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na kayo makaupo, mga kapatid. Salamat po sa mga tatay. Happy Father's Day po. Although nag-celebrate na kami ng Father's Day nung last Sunday, pero extended, bumabati tayo sa mga tatay, mga magagaling na tatay. Amen? Okay? Kung hindi man nyo kasama yung mga tatay niyo ngayon, ay padaman nyo ang inyong pag-appreciate sa kanila. No? Marami na pa tayong mga kaparaanan para maipakita ang ating pagmamahal sa kanila. Okay? So, salamat sa Panginoon sa privilege na tayo po ay mag-aral muli ng kanyang salita. Ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon ay pinamagatang Here I Am. No? Alam natin ang kwento, mga kapatid. Sa Genesis chapter 22, verse 1 hanggang 19, ito'y patungkol sa kwento na kung saan si Abraham ay sinubok ng Panginoon. At kung babasahin natin mula doon sa Genesis chapter 13, doon nag-start po ang buhay ni yung kwento ni Abraham. Genesis chapter 13, kung di ako nakakamali. Siya po ay inutusan ng Diyos na umalis, o Genesis chapter 12. Siya po ay inutusan ng Diyos na umalis doon sa kanyang lugar, yung kanyang native land. Saan yun? Sa Haran. Siya po ay galing ng Ur, pero kasama ng kanyang tatay, pumunta sila doon sa Haran. At namatay yung kanyang tatay, si Tera, at siya na po yung tagapagmana ng kanilang mga ano ba tawag doon? Kayamanan, kung mayroon silang kayamanan. Pero ang sabi ng Bible sa Genesis chapter 12, sabi ng Biblia, Now the Lord had said unto Abraham, Get thee out of thy country. Amen? Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. Verse 2, And I will make of thee a great nation. Yun po yung promise ng Panginoon. Siya po ay gagawing great nation. And I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and I in thee shall all families, and in thee shall all families of the earth be blessed. Yun po yung instruction ng Panginoon kay Abraham. So anong ginawa ni Abraham? Sabi ng Bible sa verse number 4, So Abraham departed as the Lord had spoken unto him. So kasama yung kanyang pamangkin, sino? Si Lot. Amen? Okay, so kung pag-aaralan po natin mula Genesis chapter 12 hanggang 22, ito'y napakagandang kwento at ito'y blessing sa atin. Yung journey ni Abraham. Alam natin na si Abraham ay nagkasala din. Anong kanyang kasalanan? Noong nagkaroon ng famine doon sa Canaan, which is yung sinasabi ng Bible na yun yung promised land, yun talagang pinangako ng Diyos sa kanya. Karoon ng famine doon. Anong ginawa ni Abraham? Na-pressure siya. Anong ginawa niya? Bumaba siya saan? Sa Egypt. No, doon siya nagsinungaling. Ang ganda mo, Sarah. Malamang magugustuhan ka ng hari. Pero, so anong sinabi ni Abraham sa kanyang asawa? Sabihin mo kapatid kita. Nagsinungaling. So, napunta, nagandahan yung hari kay Sarah, so kinuha siya. No? Sa madaling sabi, pero sa proseso, nangusap ang Panginoon kay Pero.
at yung kanyang gagawin ay hindi maganda sa harapan ng Panginoon. So ano nangyari? Sinabihan si Abraham, nagsinungaling ka sa akin, no? Umalis kayo dito, kasama ng inyong mga ari-ariahan. At sa kanilang pag-alis, sino ang isang napasama? Si Hagar. No? Si ibig sabihin, nahaluan na sila ng Egyptian. Amen? Napunta sila doon, pag-alis nila, kasama si Hagar. Tama po ba? Na nanay ni Ismael. Okay? So, nainip si Sarah kasi gusto niya makaanak. At alam natin, ang kultura noong time na yon, na pag ikaw ay meron kang maid, ay talagang alipin mo yan. Wala siyang anumang right sa kanyang sarili. Kung ano yung nasa kanya, sa iyo rin yan. Wala siyang karapatan sa kanyang sarili. Kaya ang sabi ni Abraham, ang sabi ni Sarah, sipingan mo yung aking katulong, si Sarah, para magkaanak tayo. Amen? Pero, nangyari nga, si Abraham, sinipingan niya ang katulong ni Sarah, which is si Hagar, nagkaanak sila. Sino naging anak nila? Si Ismael. Nung lumabas ang baby mula kay Hagar, si Sarah masyadong nalungkot. Tama? Sa mga Sunday school teacher, kinikwento natin to sa mga bata. Amen? Masyado siyang nalungkot, mas lalo siyang bumaba, mas lalong lumiit ang kanyang pagkakilala sa kanyang sarili. Kaya, imbis na matuwa siya kay Ismael, lagi niyang naiinis siya lagi kay Ismael. Naiinis din siya kay Hagar. Naiinggit siya. Hanggang sa dumating yung time, mga kapatid, na si Abraham, si Sarah, or si Abraham ay pinanganguan ng Diyos, which is Isaac. So, para ikat natin ang kwento, ilang taon si Abraham nung ipinanganak si Isaac? Sama nakakaalam? 100 years, tama? 100 years. Kaya nga nung sinabihan sila na magkakaanak kayo. Ha? Paano kami magkakaanak? Si Sarah 90 na. Ako 100 years na. Paano kami magkakaanak? So, imposible. Amen? Pero walang imposible sa Panginoon. Para sa kanyang kalooban. At kung titignan natin, ilang taon si Abraham nung inalay niya si Isaac? Sabi dito, lad, bata pa, di ba? Pagpalagay natin, ang laki niya ay katulad ng kasi laki ni Jesse, si Isaac. Ilan taon ko na Jesse? 13 na. Hindi halata, no? Parang 10 pa lang. Di ba? Okay, so pagpalagay natin, ganyan na po, 13 years old si Isaac nung siya po ay inoffer doon sa Mount Moriah. Ilan taon si Abraham? 113. Tama? So matanda na. Okay? So matanda na po si Abraham nung kanyang dali ng kanyang anak doon sa Mount Moriah. At alam natin ang kwento na malayo ang distansya ng Moriah ng Beersheba kung saan sila nanunuluyan at papuntang Moriah, Mount Moriah. Tinignan ko po yung distance sa internet kung gaano kalayo. May mga iba-ibang comment nila eh. Iba-iba sinasabi nila. Sabi ng iba, 45 miles. Yung layo. Sabi ng iba naman, 55 miles. At meron ng comment, ang sabi niya, 10,461 kilometers. Gaano kalayo yun? No? Ilang kilometro ba ang Bulacan or Tarlac? Malayo po yun, di ba? Pero kung totoo ay ang layo nito. Ang layo ng pagitan ng Beersheba at saka Mount Moriah. Amen? Pero nagpunta pa rin ang Abraham. Amen? Okay. So, balik tayo dun sa kwento natin. Sabi ng Bible sa verse 1, and it came to pass after these things that God bethought Abraham and said unto him, Abraham, Abraham, and he said, Behold, here I am.
Sabi ng Bible sa verse 2, and he said, take now thy son, thy only son, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, no? And offer him there for a burnt offering. A burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. Verse 3. So, anong ginawa ni Abraham? So, Abraham rose up early in the morning. Maaga. Ang tagagising namin sa bahay namin, Sister Cecil. No? Siguro, okay lang ba? Siguro sa umaga, kaninang umaga, siguro mga 10 times ko narinig yung, gising na kayo, 6:30 na. 6:30 na. No? Kami dalawa ni DJ. Pero alam mo, napuwit ako kagabi. Natulog ko kagabi, alas 2. Kaya sabi ko kay Sister Cecil, baka pwede mo una na si DJ maligo. Ako naman magpa 5 minutes pa. Pero hindi na ako makatulog. Kasi Sister Cecil, sabi, 6:30 na, gising na kayo. So hindi ka na makatulog. At yun po yung alarm namin, Sister Cecil. Kasi po yan, Sister Cecil, nagigising yan mamandang alas 3, alas 4. Depende sa iluluto niya. Kung doon siya magluluto ng lugaw para sa mga Sunday schooler, gigising siya ng mga bandang alas 4. Nakakaluto siya, alas 5, matutulog ulit. Tutulog rin para makaligo naman, magpapahinga. So kami tulog pa siya, gising na, early in the morning. So, mapalad po ako sapagkat mayroon akong misis na supportive sa gawain ng Panginoon. No? Kaya sabi ko kay DJ, pag ikaw ay, kasi sabi ni DJ kasi, pag mag-aasawa ko, kailangan ahead sa akin ng 2 years. Sabi ko, walang posible yan, basta yung asawa mo marunong mag-submit sa'yo at marunong sumuporta sa'yo, sabi ko sa kanya. Hindi ko alam kung may napipili na siya. Biro lang. Malayo pa. Amen? Tagal pa yan. Huwag natin isipin yan. Okay, pero maganda rin, pinagpipray. Di po ba? Di ba, Ana May? Pinagpipray po yan. Hindi po yun basta-basta. Pinagpipray po yan. Pinakamahalaga desisyon na gagawin ng tao, ano yun? Makapili ng kanyang lifetime partner at tamang lifetime partner galing sa Panginoon at si Jesus ay kanyang tanggapin sa puso niya bilang Panginoon sariling tagapagligtas. Yun po yung pinakamahalagang bagay, dalawa. Okay, so ano nangyari? Early in the morning, si Abraham ay nag-ready, sabi ng Bible, and Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took to his young man with him and Isaac his son and clave the wood for the burnt offering and rose up and went unto the place which God had told thee of. So maliwanag po ang instruction. Ang sabi ng Biblia ay, take now thy son. Sabi ng Bible, thy only son. Anong sagot ni Abraham? Here am I. Tama po ba? Or here I am. Sa ating pag-aaral ngayon, mayroon po akong 5 puntos na gustong i-share sa inyo na response ni Abraham doon sa pagsubok na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Here I am. Amen? Response is, here I am. 5 meaning ng here I am sa tagpong ito. Number 1, here I am means available. Available. Mga kapatid, isa sa mga response ng Abraham sa utos ng Panginoon, siya po ay naging available. Amen? No? Siya po ay naging available. At napakagandang response po yan pag ang Diyos ang tumatawag sa atin. Kung mayroong pinagagawa ang Diyos sa atin, napakagandang maging response natin yung magiging available tayo sa anumang pinapagawa ng Panginoon. Amen? No? Meaning ng available. Available means present or ready for immediate use. Present or ready for immediate use. No?
At alam natin mga kapatid, na biglaan, walang pasabi na Abraham, pag 13 years old na si Isaac, i-offer mo siya sa akin, Walang ganun na nangyari, amen? Ang nangyari, ini-enjoy ni Abraham at ni Sarah ang blessing ng Panginoon. Siguro maganda yung plano ng Abraham at ng Sarah sa kanilang anak. No? Father's Day ngayon. Amen? Congratulations sa mga tatay katulad ko. At alam ko na yung mga tatay ay merong magandang plano sa kanilang mga anak. At sa takpong ito, mga kapatid, mahirap yung sitwasyon ni Abraham. Ang utos ng Panginoon, take now thy son, thy only son, dalhin mo doon sa Mount Moriah, i-offer mo sa akin. Anong response ng Panginoon? Anong response si Abraham? Naging available siya sa anumang bagay na pinapagawa ng Panginoon. Amen? No? Isa pang meaning ng available is not occupied, free to do something. Not occupied. Ibig sabihin, bakante. Libre. Amen? Isang magandang response natin sa Panginoon na pag mayroong siyang pinagagawa sa atin, make ourselves available. Amen? Pagdating sa gawain ng Panginoon, gawin natin ating sarili libre. Available ako, Panginoon. Amen? Sige, gamitin mo ako. Malaking pagkakaiba po yung ability saka availability. Sometimes, minsan, hindi nakatingin ang Panginoon sa ability na meron tayo. Saan siya nakatingin? No? Doon sa ating availability. Maraming mga marurunong, maraming mga matatalino, maraming mga may potential sa gawain ng Panginoon, pero ang problema, they are not available. Amen po? No? Pwede tayo maglagay ng workers for hire. Yan ang maganda ilagay sa church. Workers for hire. Song leader for hire. Soul winner for hire. Maraming mga may kakayahan na mag-soul win, maraming mga kakayahan kumanta. Ang problema, hindi available. Amen? So, maganda ang response natin sa lahat ng bagay, sa mga bagay na pinapagawa na sa atin na ating Panginoon, make ourselves available. Kaya sabi ng Bible, kung titignan natin, sa verse 2, and he said, take now thy son, thy only son, whom thou lovest, na pinakamamahal mo. Nakuha niyo po, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for the burnt offering, one of the mountains which I will tell thee of. Si Abraham, bunga ng kanyang pagiging available, anong kanyang ginawa? Nag-ready po siya. Amen? Sabi ng Bible sa verse number 3, and Abraham rose up early in the morning. Early in the morning. Gabi pa lang, alam na niya kung ano yung gagawin niya. Amen? No? Gabi pa lang, alam na niya kung anong gagawin niya. Walang duda. Naging available siya sa gustong ipagawa ng Panginoon sa kanya. Mga kapatid, sana po ganun din ang ating pag-uugali patungkol sa gawain ng Panginoon. No? Available. Sabi ng Bible, and Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for burnt offering, and rose up, and went to the place which God had told him. When God called Abraham, he made himself available. When God commanded Abraham, he made himself available. No? God is not interested in our ability, but for our availability. Amen? Meron kang abilidad, hindi ka naman available. Kaya naalala niyo po yung parable of the great peace, no? Sabi nung naghanda, halina kayo,
Nakahanda na ang lahat. Anong sabi ng isa? Ay, pasensya na. Bagong kasal ako ngayon, kaya hindi ako makakasama dyan. Sabi ng isa, ay, pasensya na, sabagat meron ako nabiling lupa, aasikasuhin ko muna, so hindi ako makakasama dyan sa imbitasyon mo. Amen? No? Sabi ng isa, meron ako aasikasuhin, kaya hindi ako makakasama dyan sa imbitasyon mo. Sabi ng Bible, halina kayo, nakahanda ng lahat. Ang sabi ng hari, ang sabi ng naghanda, nagalit siya. No? Lahat ng inaasahan niya na makakasama sa kanyang piging ay hindi available. At mayroong kanya-kanya mga dahilan. No? Yan ang problema natin. Problema ko rin. Problema natin lahat. No? Hindi tayo nawawalan ng dahilan. Sabi nga ng iba, kung gusto, mayroong paraan. Kung ayaw, napakaraming dahilan. Sabi ng iba, Brad, church tayo bukas. Ay, pasensya ka na, Brad, kasi sasakit ang ulo ko bukas. Hindi ba nangyayari? No? Sasakit na raw ulo niya. No? Church tayo bukas, Brad. Pasensya na, kasi busy ako eh. Pag may time, sama ako sa'yo. Ba? Ibig sabihin, kaya tayo nandito kasi wala tayong lakad? O kaya tayo nandito kasi ginawa natin ang sarili natin available para sa Panginoon? Amen? Nakakalungkot yun sa part ng Panginoon. Nasasabihin mo sa Kanya na kung paglibre na ako, sasama ako sa iyo. Sa part ng Diyos na nag-create sa iyo, sa part ng Diyos na nagligtas sa iyo, ganun ang idadahilan mo sa Kanya. Nasasabihin mo sa Diyos, saka na lang ako mag-worship pag wala akong lakad. Ano binigay mong oras sa Panginoon? Ano binigay mong oras? Surplus. Tira-tira. Sabi nga dun sa lesson natin, mga last month, leftover na oras. Amen? Leftover na oras ang ibinibigay natin sa Panginoon. Okay lang ba kayo dyan? Okay. So, number 1, meaning ng here I am means available. Si Abraham po, naging available sa gustong ipagawa ng Panginoon. Available to listen God's word, available to answer God's calling, available to do God's work. Number 2, here I am means priority. Priority. Ano ibig sabihin ng priority? It is the most important things you have to do or deal with. It's defined as that something is more urgent than other things. Priority. Mga bagay na dapat unahin kaysa sa iba. Amen? Yun ang ibig sabihin ng priority. Mga bagay na dapat magbigyan ng pansin kaysa sa iba. Yun ang ibig sabihin ng priority. Nakakatuwa kay Abraham sapagkat pinarioritize niya ang Panginoon. Amen? Mabigat sa kanya yun. I-offer mo ang kaisa-isa mong anak. But, anong ginawa niya? Pinarioritize niya ang ating Panginoon. Sa pang-meaning ng priority, it is something important that must be done first or needs attention than any other things. First, unahin. Kaya nga, may mga preacher na nagsasabi, yung mga asawa ng mga preacher, ayaw nila na first love sila ng asawa nila. Dapat ang gusto ng mga ibang asawa ng pastor, hindi sila first love, kundi pangalawa lang sila. Kung pangalawa lang ang asawa, sino ang una? Amen? Ang Panginoon. Ganon din ako. Ayaw ko maging first love ko, kayong pinakamamahal. Gusto ko pangalawa lang. At unahin niya ang Panginoon. Amen?
At naniniwala ko, habang inuuna niya ang Panginoon, nagbe-benefit tayo dyan. Amen po? No? Yun po yung isang bagay, priority. No? Ano ang isang bagay, ano mga ilang bagay na manifestation na pinarioritize niya ang Panginoon? Letter A, by His preparation. No? By His preparation. Makikita natin dyan sa verse number 3. And Abraham rose up early in the morning. Ha? Meron ba dito mga Kristiyano pa na pag hindi ako susunduin, hindi ako mag-church? Dapat hindi ganon. Sunduin ka man o hindi, punta ka sa simbahan. Amen? Sundihin ka man o hindi, punta ka sa simbahan. By His preparation. Number 1, He prepared Himself. Naniniwala ko mga kapatid, bago siya nag-prepare ng wood, bago siya nag-prepare ng fire, bago siya nag-prepare ng knife, gulok, sapagkat mga kapatid, para may offer mo bago ka mag-offer dun sa Mount Moriah, kailangan mo ng gulok. Ano kaya damdamin ni Abraham habang nagre-ready? Tingnan niyo yung scenario. Tingnan niyo yung behind the scene. Tingnan niyo. So, nag-ready siya. Burn offering. So, ano ni-ready niya? Una, ni-ready niya yung sarili niya. Amen? Sarili muna. Ang inihanda niya, mahirap po yan yung pinagagawa ng Panginoon. Tama. Biro mo, iaalay mo yung kaisa-isa mong anak. Madali po ba yun? Hindi po. Kailangan talaga ng biyaya ng Diyos. Pagre-ready. Sabi ng Bible, sabi ni Apostle Paul doon sa mga Church of Macedonia, alam niyo po, ang pinakamahirap na church, Church of Macedonia, noon nagkaroon po ng crisis doon sa Jerusalem, kailangan po ng offering, kailangan po ng mga pag-aabuloy na mga simbahan para idalhin doon sa Jerusalem. Hindi niya na-expect yung ginawa ng Macedonian Church. Hindi niya na-expect. Bakit? Nakikiusap yung mga Kristiyano doon sa Macedonian Church na Apostle Paul, baka pwedeng daanan mo yung aming naipon dito. No? Sabi ng Bible, at alam mo kung gaano kahirap ang Macedonian Church, sabi ng Bible, deep poverty. Mahirap. Deep poverty. Hindi lang mahirap, talagang mahirap. Pero kung sino pa yung mahirap, sila po yung excited na magbigay sa Panginoon. Amen? At hindi inaasahan ni Apostle Paul yan. At sa kanyang pag-iimbestiga, kaya nila nagawa yun, sapagkat first they gave themselves. Una muna nilang binigay ang kanilang sarili. Mga kapatid, pag binigay natin ang sarili natin sa Panginoon, palagay ko wala nang mahirap. Amen? Nagkakaroon tayo ng hesitan sa sumunod sa Panginoon sapagkat yung sarili natin hindi talaga surrender dyan eh. No? Dalawang tao ang nasa kulungan. Yung iba nahuli at yung iba naman sumuko. Pag yung nasa kulungan dahil sa nahuli siya, pag nagkaroon ng puwang para makatakas siya, tatakas yan. Amen? Kasi hindi siya sumurrender. Pag nagkaroon ng chance para tumakas siya, tatakas yan. Yung iba nga, gumagawa ng lagari para, lagariin yung rehas para makatakas lang sila. Ngayon, pag sumuko ka, kahit nabukas ang pinto, hindi ka tatakas. Kasi sumuko ka eh. Amen? Talagang, bubunuin mo kung ano man ang sentensya ng kasalanan mo. Kasi sumuko ka. Yun po yung mga taong nauutosan ng mga pulis na lumabas, bili ka ng ganyan, bili ka ng ganyan. At yun yung mga taong hindi masyadong nahirapan sa kulungan. Kasi talagang surrender sila. Aminado sila na meron sila pagkakamali, kaya dapat lang nasa kulungan ako. Yung iba naman, bago siya mahuli, makikipagpatayan muna. Kaya yun yung mga nandun sa kulungan. Na yung mga tao na yan, pag nasa kulungan yan, pag magkaroon ng chance para tumakas, tatakas yan. Kasi hindi sila surrender. Amen? Hindi na ibig sabihin. At ganoon din sa Kristiyano. Buhay Kristiyano.
Kung meron tayong i-excuse, mag-i-excuse tayo. Which is hindi dapat. Amen? Pagdating sa excuse, mga kapatid, marami dapat maging valid na excuses. Sino? Si Abraham. Una, 113 years old na siya. Matanda na siya. Ilang miles po yun, bebiyahiin niya? 45 miles. Pero alam mo ginawa niya? Sapagkat dahil sa priority niya ang Panginoon, nag-ready siya. Amen? Maaga pa lang, sabi ng Bible, and Abraham rose up early in the morning and saddled his ass, niready na niya na ang asno. Ano pa? And took two of his young men. Ano ang trabaho ng young man? Ito po yung mga mag-a-assist sa kanila. Para, pag napagod si Abraham, tuloy-tuloy pa rin ang biyahe sapagkat merong young man na mag-aalala sa kanila. Nakuha niya ibig sabihin? No? Hindi po sila dalawa lang nagbiyahe, hindi. Meron silang dalawang young people, malalakas, pwedeng buhatin si Abraham, para kung sakaling pagod na siya, tuloy-tuloy pa rin sila sa biyahe. Amen? So hindi niya sinabi, matanda na ako. Hindi ko na kaya yan, hindi sinabi. Kundi, alam niya na matanda na siya, kaya anong kanyang ginawa? Gumawa siya ng paraan para hindi maging hadlan yung kanyang katandaan. Oh, salamat sa Panginoon. Salamat sa halimbawa ni Abraham. No? Matanda na siya. Alam niya na magiging potensyal na hindrance yung kanyang katandaan. Ano kanyang ginawa? Kumuha siya ng dalawang young people. Ito pa, isang bagay na nakakatuwa kay Abraham. Hindi niya sinabi kay Sarah. Amen? Sinarili niya. Nasa isip at nasa puso. Naniniwala ba kayo? Palagay ninyo, pag sinabi ni Abraham, "Hoy, Sarah, may good news." Anong good news? Sabi ng Diyos, galing ko si Isaac sa Moriah, i-offer ko. Palagay ninyo, anong gagawin ni Sarah? Nag-iisang anak natin yan, ano ka ba? Hindi pwede. Hindi pwede. Ayoko, love ko to. Di ba? Amen? Meron ba tayo nakikita sa Bible na sinabihan niya sa Sarah? Hindi, ang sinama niya, dalawang young people. At pati yung dalawang young people, hindi niya rin sinabihan. Nandun sila sa paanan ng bundok ng Mount Moriah, sabi ng Abraham, mayaman kayo dito, mag-worship lang kami doon at babalik kami. Hindi sinabi na i-offer si Isaac. Amen? So, number 2 points natin is priority. At nakita na pinariority niya ang Panginoon by His preparation. He prepared burnt offering materials. Ano yun? Wood, ash, fire, knife. Pwedeng yung knife niya ay mapurol, inasa niya muna. Tatalab na kayo ito kay Isaac. Diba? Nakuha nyo? Itong kutsilyo na ba ito ay kakayanin si Isaac. Mahirap po yun, di ba? Isang bagay po doon, mga kapatid. No? Pinakita niya ang determination niya. No? At pati yung kanyang emosyon sa biyaya ng Diyos na overcome niya. Alam niyo, minsan yung emosyon ang pipigil sa atin. Emosyon. Kalaban natin yan. No? Kalaban natin ang emosyon. Amen po ba? Naintindihan ba natin? Okay. Abraham makes no excuse. Kinancel niya ang lahat ng kanyang appointment. Lahat ng kanyang pangarap at plano para kay Isaac. Para i-priority ang gawain ng Panginoon. Meron tayong speaker, mga kapatid, mamaya. Nababasa ko po yung post ni Jenny Lynn. Struggle siya. Kasi pupunta na siya ng Africa. Mamimiss niya yung nanay niya, mamimiss niya yung pamilya dito. So, mayroong battle sa loob, emosyon. Pero, para makasunod sa Panginoon, kailangan i-control ang emosyon. Amen? Sabagat yung emosyon na yan,
diyan na maghahad lang sa iyo para hindi mo magawa ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Number 1, available. Number 2, priority. And then number 3 is loyalty. Loyalty. Ano ibig sabihin ng loyalty? Sa Tagalog po, katapatan. Katapatan. Loyalty means faithful to one's oath, commitment, or obligation. Faithful to any leader, party, group, or to any person. Faithful even under pressure. Yun po yung loyalty. No? Minsan napapanood natin sa TV. Ha? Sige, ikaw ay bagong sapi namin sa samahang ito. Ipakita mo ang iyong katapatan sa amin. Anong gagawin? Barilin mo yung bihag na to. Di ba mayroon ganun palabas? Para i-test ang kanyang loyalty. Amen? At minsan, yung pinababaril, minsan kapwa pulis. Minsan kapwa sundalo. No? So, para ipakita na may loyalty ka dyan, kailangan mong gawin yon. Amen? Ganon din ang kalagayan ni Abraham. Sino ba mahal mo? Si Isaac o ako? Ngayon, itetest ko ang iyong loyalty. Nakuha niyo ibig sabihin? No? Loyalty. No? Loyalty sa Panginoon. Okay. Loyalty, ibig sabihin pa ng loyalty, firm resistance to any temptation to betray. No? Firm resistance. Talagang nire-resist mo ang isang bagay na maglilid sa iyo para i-betray mo ang inyong loyalty sa iyong taong kung saan meron kang loyalty. Meron mga ganong bagay. No? Sasabihin sa iyo ng kaibigan mo, ka na mag-church. Anong pairalin mo? Loyalty. Amen? No? Sunday ngayon, may lakad tayo, huwag ka na mag-church. Ano pairalin mo? Loyalty. Amen? No? Ano unahin mo? Sila o ipapakita mo loyalty mo sa Panginoon? Minsan nilalagay tayo ng sitwasyon ng Panginoon sa ganyang sitwasyon na matetest ang loyalty natin sa Kanya. Tandaan niyo, yan po yung journey of Christian. Ite-testing tayo na ite-testing. No? Sabi ng kaibigan mo, ito sigarilyo, itin mo. Since loyal ka sa Panginoon mo, kahit hindi kanya nakikita, ayoko. Amen? Ito ang alak, inumin mo. Since loyal ka sa Panginoon mo, ito ang ayoko, sapagkat loyal ako sa aking Panginoon. Amen? Naintindihan nyo? Loyalty. Okay. By keeping God's command. Note, he did not tell his Sarah. Bakit? Hindi niya sinabihan si Sarah. Bakit po? Sarah ay isang potensyal na maging hadlang para hindi mangyari ang kalooban ng Panginoon. Siguro, pwedeng si Sarah ay, kung halimbawa, nadulas. May nadulas sa kanila na sinabi, magwawalayan si Sarah. No? Itatali si Sarah pero magsisigaw pa rin, wag. So, hindrance. Ang sabi ng Bible, early in the morning, hindi in-inform si Sarah, pumunta sila sa Mount Moriah. Sino unahin niya? Palagay niyo kung sakaling si Abraham ay mamatay, si Isaac mamatay sa Mount Moriah, pag uwi niya, ano meron? Ha? Gulo o away? Mamili ka, gulo o away? Away. Pero, hindi niya iniintindi yun. Sapagkat gusto niya ipakita ang loyalty niya sa kanyang Panginoon. Amen? Okay, so malapit na tayo matapos. Loyalty. And then, kumusta ang loyalty natin sa Panginoon? Mga bagay na dapat natin improve pa yan. Amen? Aminin natin sa ating sarili natin. Hindi pa tayo perfect patungkol sa bagay na yan. No? Yan yung mga bagay na dapat natin ipag-pray sa Panginoon.
na mag-improve tayo pagdating sa loyalty natin sa Panginoon. No? Sapagkat ilalagay ka sa pagsubok na matetest ang loyalty mo sa ating Panginoon. Then, number ilan na tayo? Number 4, submission. Number 4 is submission. Ano ibig sabihin ng submission? No? Obeying to the other's will. Iyon ang submission. Sumusunod ka sa kalooban ng iba. Nagsasubmit ka. No? Yielding to the power of another, yielding to the power or authority of another. No? Pag sinabing yielding, nagbibigay ka, sumusuko ka. Submission means to give way or to give up to someone or to something. Submission means the act of allowing someone or something to have power over you. Allowing someone to have power over you. Kung sino man yung may power over you, walang iba kundi ang Diyos. Amen? Sabi ng Bible, be a servant of God and be not a servant of men. Sabi ng Bible sa Corinthian. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Bible, for ye bought with a price. 1 Corinthians chapter 16 verse 19. Ang sabi ng Bible sa verse 16 verse 20, no? For ye bought with a price. Therefore, glorify God in your body. Sabi ng Bible, ye are not your own. You're bought with a price. Hindi mo na pag-aari ang iyong sarili. Kaya marapat lamang kung mayroon bang ibang power over you, walang iba kundi ang Panginoon. Amen? Siya po sa Kanya tayo mag-submit. Sa Kanya natin isuko yung ating kalooban. Sa Kanya po tayo sumunod. Sa Kanya natin ibigay ang ating loyalty. Amen? Hindi natin pag-aari ang sa ating sarili. Kaya sabi doon sa 20, therefore, pag sinabing therefore, kaya nga, glorify God in your body. Luwalhatiin natin ang ating Panginoon sa ating mga sarili. Ano yung inaasahan doon? No? Yung sarili mo ay magsisibing living sacrifice sa ating Panginoon. Romans chapter 12 verse 1. Which is our reasonable service sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga sa mga kapatiran natin na susunod na sa tubig ng bautismo, binabati po namin kayo. Sapagkat yung desisyon na gagawin nyo na yan ay napapangiti nyo ang Panginoon. Pag-pray natin, meron tayong 5 candidate for water baptism. Amen ba? Pwede ba sa kalagitnaan tumayo kayo? Sino po ang gusto mong mabaptize na? Si Tatay? Pwede po tayo. Ayan, si Tatay, si yung dalawa, saka si Lenlen, saka si Pepe. So, ipag-pray natin sila. Si Tatay, amen! Gusto na rin magpapaptize? Gusto mo na rin? Mag-usapan natin. Amen. Salamat sa Panginoon. Pwede na kayo makaupo. Yung binabati namin kayo mga kapatid, yung desisyon nyo na gagawin na yan, papapakita na nagsasabit na kayo sa ating Panginoon. Amen po? Okay. Last na makikita natin dyan is trust. Trust. Number 1, ano yun? Available. Number 2, priority. Number 3, loyalty. Number 4, submission. And number 5, trust. Pagtitiwala. Anong sabi ng Bible sa Genesis chapter 12, verse number 4? Then on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. And Abraham said unto his young man, Abide ye with us, and I and the Lord will go yonder and worship and come again to you. Verse 6,
And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac his son, and took the fire and his hand and knife, and they went both of them together. Sa kanilang journey, sabi ng Bible sa verse 7, and Isaac speak unto Abraham, his father, and said, My father, tatay, ama. Sabi niya, My father. And he said, Here am I, my son. Sabi ni Abraham, sabi ni Isaac, Behold the fire. Nandiyan ang wood. Nandiyan ang posporo. But where is the lamb for the burnt offering? Not knowing na si Abraham ang ilalagay dun sa altar for burnt offering. Palagay nyo, anong damdamin ni Abraham sa tagpong ito? Di ba masakit po yun? No? Nagpapasalamat ako sa tatay ko kasi nung ako ay third year high school, galing siya ng Maynila. Hindi ko alam kung naalala pa ni tatay. Galing siya ng Maynila, natatnan niya ako sa bahay namin ng 3 araw na nilalagnat. Ang ginagawa ng mga lolo, kasi nilalagnat nga tawas, ano pa, alay ng mari, saka alak, doon sa mga saging-saging doon, tuloy-tuloy pa rin. Yung sakit ng tiyan ko, nilalagnat na ako. Sabi ni tatay, dali natin sa ospital. Naalala mo ba yun, tay? Third year high school. So, wala kaming pera. Ang ginawa namin, umingi kami yata, umutang kami ng isang kabang palay sa lola namin, sa nanay ni nanay. Lola. Binenta namin yun sa bayan. Nung dinala ko sa ospital, sa clinic, sabi ng doktor, pinindot ako dito, masakit. Appendix yan. Operahan na yan. Nung sinabing operahan na, naalala ko yung sa TV, na daming ilaw dyan sa... Masakit. Hindi ko pa nangyayari, masakit na sa akin. So, ganun ang damdamin ng tatay, di po ba? Hindi niya kaya tiisin yung kanya anak sa mabuting tatay. So, ganun din si Abraham. Amen? Biro mo, yung anak mo nagtatanong sa'yo, tatay, nasa inyong offering? Hindi niya alam na siya yun. So, emotion. Pero anong sabi ng Bible? Sabi ng Bible sa verse 8, basahin niyo kasama ko, tinan niyo, and Abraham said, My son, God will provide himself for a lamb for the burnt offering. No? So, sabi niya, meron siyang tiwala sa Diyos na magpo-provide ang Diyos ng burnt offering. At alam niyo mga kapatid, sa sobrang pagtitiwala ni Abraham sa Panginoon, ang sabi ng Bible sa Hebrews chapter 11 na binasa natin kanina, sa verse number 17, sabi ng Bible, Hebrews 11:17, by faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and that he had received the promises, offered up his only begotten son. Verse 18, of whom it was said that in Isaac shall thy seed be called. Hindi po naalis sa isipan ni Abraham yan, na sa mamagitan ni Isaac ay lalabas ang maraming lahi. Amen? No? At sa mamagitan ni Isaac, I will make thee a great nation. Sabi ng Bible, ang bilang mo ay parang bituin sa langit, at ang bilang mo ay parang buhangin sa parang hindi mabibilang. Amen? At kanina manggagaling yun? Sa lahi ni Isaac. Abraham to Isaac. So, hindi po nawala sa isip ni Abraham yan. Kaya sabi ng Bible sa verse 19, makikita natin yan. Sabi ng Bible, accounting that God was able to raise him up. No? Ipagpalagay na lang natin na dumating sa punto na si Isaac ay mamatay sapagkat i-offer siya ni Abraham. Pero hindi doon natatapos ang tiwala ng Abraham sa Panginoon.
Meron pa rin siyang kaisipan na kahit mamatay si Abraham sa oras nito, ang Diyos mayroon pa rin kakayanan na ibangon siyang muli mula sa patay. Para magkaroon ng fulfillment ang pangako ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen? No? Para magkaroon ng fulfillment ang pangako niya na sa magitan ng lahi nila ay magiging great nation sila. Kaya sabi ng Bible, accounting that God was able to raise him up even from the dead. No, alam nyo, isa sa mga mag-i-improve ng ating tiwala sa Panginoon, yung constant na experience natin sa Panginoon. Yung tuloy-tuloy na experience natin sa Panginoon. Ang daming experience ni Abraham sa Panginoon. Una, umalis sila sa Haran nang hindi nila alam kung saan sila pupunta. Amen? Pinabayaan sila ng Panginoon. Hindi po. Pangalawa, ano pa? Yung 100 years siya, tapos pinangakuan siya ng mga anak ng isang bata. Sabi to, matanda na ako. Hindi na pwede yan. Amen? Wala na akong gana. Ganon din yung asawa ko. Malabo na mangyari yan. Hindi na siya pwede magbuntis. Pero walang imposible sa Panginoon. No? So, yung constant na experience natin sa Diyos. Kaya pag may pagsubok, huwag tayo matakot. Ang purpose niyan para mag-improve ka. Makilala mo na mas malalim pa ang Panginoon. No? Makilala mo ng mas malalim pa ang ating Panginoon. Amen po? Naintindihan ba natin? So, trust. Pagtitiwala sa ating Panginoon. No? He trusts God as their provider. Sabi ng Bible sa verse 8, God will provide. He trusts God because of His ability. Ability. Ano ibig sabihin ng trust? Gusto kong ulitin sa ibig sabihin ng trust. Trust means, sa Tagalog, pagtitiwala. Firm belief in the reliability, truth, ability, and capability of someone. No? Nagtitiwala ka sa abilidad. Nagtitiwala ka sa kapasidad. Nagtitiwala ka sa integrity ng nangako. Amen? At ang nangako dito ay ating Panginoon. Confident expectation of a person. He trusts God as their provider. He trusts God because of His ability. Sabi ng Bible, sabi nasa natin, Hebrews chapter 9 verse 19, 11 verse 19, God is able to raise him up from the dead. Yun yung Diyos natin na meron tayo. Amen? Maga pa. Okay lang ba kayo dyan? Okay, trust. To fulfill His promise to Abraham, Sarah giving birth at old age of 90 years. Matanda na siya. At nandito yan sa isip at sa puso nila. Yung mga nakaraang pangyayari na kung saan napatunayan nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Sabi ng Bible sa Luke chapter 1 verse 37, for God nothing is impossible. Amen? Ano sabi ng Bible sa Luke chapter 18 verse 27, the things which are impossible to man are possible with God. Mga bagay na imposible sa tao, posible sa Diyos. No? Tingnan natin yung pagkakaiba ng creation sa making, creating sa making. Ang creating, you can create something from nothing. Yun yung creation, yun yung creating. Yung making naman, making something from one thing. Sabi po, kaya namin mag-create ng kuryente. Bakit? Alam namin gawin yung mga tools para, mga bagay, para mag-create ng kuryente. Making po yun. Pero ang Diyos, He can create one thing from nothing. Tandaan po natin yan. Ang mundo, nilikha niya sa magitan lamang ng kanyang salita. Amen? There will be light. No? Makaroon ng ibon, makaroon ng tubig, lahat. Nilikha niya sa magitan lamang ng kanyang salita. Kaya malinaw, sana maging malinaw sa atin, impossible to man is possible with God. No? For God, nothing is impossible. Okay. So, yung integrity ng ating Panginoon, yung integrity na nag-promise. No? Abraham offered his son, the only son, by faith. Mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, at ayon sa sinasabi ng Bible sa Hebrews chapter 11 verse 6,
Sabi diyan, Hebrews 11 verse 6, malapit na tayo matapos. Hebrews chapter 11 verse 6, ano sabi ng Bible diyan? No? But without God, it is impossible to please Him. Sa madaling sabi, God honored faith. Ino-honor niya ang pananampalataya. No? God honor our sacrifice. Alam niya yung ating nararamdaman. Minsan siyang naging tao. Amen? No? Nagutom siya, napagod siya, nasaktan siya. At naintindihan niya tayo. God honor faith. God honor sacrifice. Kaya anong nangyari mga kapatid? Nung nakapasa si Abraham sa test. No? Sabi ng Bible, sasaksakin niya na si Isaac. Tama ba? Amen ba? Amen. Sabi ng Bible dyan, sa verse 9, and when they came to the place with God that told him of, and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac. Tinali niya na si Isaac. Tinali na niya. Anong klaseng pagtatali? Talagay ko, talagang taling hindi makakawala. Tama ba? Taling hindi makakawala. And laid him on the altar upon the wood. Verse 10, and Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son. Papatayin niya na ang kanyang anak. And the angel of the Lord came unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. Sabi ng Bible sa verse 12, and he said, Lay not thy hand upon lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God. Amen? Nakapasa si Abraham sa pagsubok ng Panginoon. Sabi ng Bible, For now I know that thou fearest me. No? Fearest God, saying, Thou hast not withheld thy son, thy only son, from me. Verse 13, and Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his horns. Naipit siya sa yung kanyang sungay, ay nandun sa kahoy, hindi makaalis. And Abraham called the name, verse 13, and Abraham went and took the ram and offered up for the burnt offering in the stead of his son. God will provide. Amen? God will provide. Mabuti ang Diyos. Hindi siya Diyos na pabaya. Ang Diyos natin ay tapat sa kanyang pangako. Hindi natin alam, no? Hindi natin alam kung anong paraan ang gagawin niya para ang pangako niya ay makapunta sa atin. No? Hindi natin alam. Kaya sabi ko dito sa mga kasama ko dito sa gawain dito, mga manggagawa, sabi ko sa kanila, gawin lang natin ang gagawin natin. Turuan natin na maayos sa mga bata. Mag-aaral tayo sa Sunday school natin. Pagbutihin natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Pero hindi natin alam, baka yung mga ginagawa natin hindi manggagaling dyan ang pagpapala. Ano inaasahan natin? Yung talagang gawa ng kamay ng Diyos. Amen? Yun yun, no? Para hindi tayo ma-prostrate, maglingkod tayo, gawin lang natin ang gagawin natin, at asahin natin ang kamay ng Panginoon. Naintindihan ninyo? The preparation, ang preparation ay sa tao, pero ang victory ay para sa galing sa Panginoon. Tuloy lang, mga kapatid. Tuloy lang. Gawin natin ang sarili natin available. Gawin natin ang sarili natin na i-prioritize natin ang Panginoon. Pakita natin ang loyalty natin sa Kanya. Masama ba na ipakita natin ang loyalty natin sa Kanya? Hindi po. Amen? Maging submissive tayo. No? Bakit? Hindi mo alam na yung paraan na yan ay paraan ng Diyos para mapabuti ka. Through submission. Number 5, patuloy tayo magtiwala sa Diyos. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo ngayon. Pwedeng natatakot ka, pero magtiwala ka lang sa Panginoon. Pwedeng naguguluhan ka, magtiwala ka lang sa Panginoon.
Tuloy-tuloy ka lang sa gawain ng Panginoon. Improve mo ang relasyon mo sa Panginoon. Amen? Improve mo ang relationship mo sa Panginoon. Tayo po yung magkastayo for our invitation. Meron ko mga ilang katanungan. Meron ko mga ilang katanungan. Sana po ay maging blessing sa atin. Who is your priority? Sabi ni Kuya Alan, Panginoon. Pero yan din ang sabi ni Peter. Amen? Nung nagsabi si Jesus na mamamatay ako, huhuliin ako. Sinabi ni Peter yan. Sabi niya, mamamatay ako. Pero ano nangyari? Bago tumilawak ang manok, 3 times niyang itinatuwa ang kanyang Panginoon. Amen? Kailangan natin ng biyaya ng Diyos sa pagpapatuloy. Sabi ng Bible kay Peter, and when thou art converted, strengthen thy brethren. Babagsak ka, tatayo ka sa pagbangon mo, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Kaya nga, sino po ang great encourager sa 1 Peter and 2 Peter? Si Peter. Alam mo, ang pinag-uusapan sa 1 and 2 Peter, it's about persecution. Pero in-encourage niya ang mga tao doon na magpatuloy sa kabila ng may suffering. Amen? So, who is your priority? Panginoon ba ang priority mo sa buhay mo? Or second place lang? Second priority lang ang Panginoon. Kaninang loyalty mo? Sa Panginoon ba o sa tao? No? Kumusta ng availability mo? No? Talaga bang sa Panginoon ka? Available? Open ka sa Panginoon? Kumusta ang pagtitiwala mo sa Kanya? Kumusta ang pagsunod mo sa Panginoon? Mga kapatid, kung kayo po ay mag-agree sa akin, parehas tayong failure sa lahat ng ito. Amen? Kung magiging honest tayo sa sarili natin, parehas tayong failure sa 6 na puntos na to. Bumabagsak tayo, nangihina tayo, kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Pwede po ba manalangin tayo, sama-sama tayong manalangin dito sa harapan, at sabihin natin sa Panginoon, humingi tayo ng tawad kung meron tayong pagkakamali, na minsan dumarating sa buhay mo na hindi priority ang Panginoon, na minsan yung loyalty mo sa Kanya bumabagsak, yung trust mo, yung pagtitiwala mo humihina, no? Minsan yung submission mo wala, ayaw mo magsapit sa Panginoon. Mga kapatid, kailangan natin ng Diyos patungkol sa bagay na yan. Hindi tayo makakasurvive kung wala ang Panginoon. Amen? Hindi tayo makakasurvive kung wala ang Panginoon. Kagabi po, mayroon po akong binabasa, isang comics tungkol kay Isaac saka si Abraham. Sabi ni Isaac sa kanyang tatay, inoffer mo ako sa Diyos, pero ang Diyos matapat sa iyo. Binalik pa rin niya ako sa iyo. Binilik niya ako sa iyo. Sabi ni Abraham, it is a test of faith. Amen? Sa part ni Abraham, magandang din ginawa. Pinakita niyang cost of faith. Cost of faith. Yung halaga ng pananampalataya na willing siyang ibigay dahil nananampalataya siya. Willing niyang ibigay anuman sa Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya. Amen? Sa part naman ng Diyos, God honor
the faith of Abraham. Sabi ng Bible sa Hebrews 11 verse 6, God is a rewarder of them that diligently seek Him. Amen? Siya po yung rewarder ng mga taong talagang humahanap sa Kanya